Unang Hari. Isinumpa ng propeta ang altar sa Betel. Ika-13 kabanata. Ngayon, inutusan ng Panginoon ang isang lingkod niyang taga-Huda na pumunta sa Betel. Pagdating niya roon, nakatayo si Jeroboam sa tabi ng altar para maghandog. Inutusan ng Panginoon ang lingkod niya na isumpa ang altar na iyon. Sinabi niya, "Ito ang sinasabi ng Panginoon tungkol sa altar na ito. May isisilang na isang sanggol sa pamilya ni David na ang pangalan ay Josiah. Papatayin niya at ihahandog sa altar na ito ang mga pari na naglilingkod sa mga sambahan sa matataas na lugar at naghahandog sa altar na ito. Masusunog ang kanilang mga buto sa altar na ito." Sa mismong araw na ito, nagbigay ang lingkod ng Diyos ng palatandaan na mangyayari ang kanyang sinabi. Sinabi niya, "Ito ang palatandaan na sinabi ng Panginoon. Matitibag ang altar na ito, at ang alikabok nito ay kakalat." Nang marinig ito ni Haring Jeroboam, itinuro niya ang lingkod ng Diyos at sinabi, "Hulihin ninyo siya." Pero bigla na lang nanigas ang kamay ng hari, kaya hindi na niya maibaba ang kanyang kamay. Pagkatapos, natibag ang altar, at ang alikabok nito ay kumalat, ayon sa palatandaang sinabi ng lingkod ng Diyos na ipinahayag sa kaniya ng Panginoon. Pagkatapos, sinabi ng hari sa lingkod ng Diyos, "Ipanalangin mo ako sa Panginoon na iyong Diyos, na pagalingin niya ang kamay ko." Kaya nanalangin ang lingkod ng Diyos sa Panginoon, at gumaling ang kamay ng hari. Muling sinabi ng hari sa lingkod ng Diyos, "Halika sa bahay at kumain, at bibigyan kita ng regalo." Pero sumagot ang lingkod ng Diyos, "Kahit ibigay pa po ninyo sa akin ang kalahati ng ari-arian ninyo, hindi ako sasama sa inyo, o kakain, ni iinom man sa lugar na ito. Sapagkat inutusan po ako ng Panginoon, na huwag akong kumain ni uminom, habang nandito ako, at sa pag-uwi ko'y hindi ako dapat dumaan sa dinaanan ko, papunta rito." Kaya ibang daan ang dinaanan niya, nang umuwi siya. Nang panahong iyon, may isang matandang propeta na nakatira sa Betel. Pinuntahan siya ng kanyang mga anak na lalaki, at ibinalita ang lahat ng ginawa ng lingkod ng Diyos noong araw na iyon sa Betel. Ibinalita rin nila sa kanya kung ano ang sinabi ng lingkod ng Diyos sa hari. Nagtanong ang kanilang ama, saan siya dumaan pa uwi? At sinabi nila kung saan siya dumaan. Pagkatapos sinabi ng kanilang ama sa kanila, "Ihanda ninyo ang asno para sa akin." Kaya inihanda nila ang asno. Sumakay siya at hinabol ang lingkod ng Diyos. Inabutan niyang nakaupo ito sa ilalim ng punong terebinto. Tinanong niya ito, "Ikaw ba ang lingkod ng Diyos na galing sa Huda?" Sumagot siya, "Opo." Sinabi niya, "Halika sa bahay at kumain." Sumagot ang lingkod ng Diyos, "Hindi po ako maaaring bumalik at sumama sa inyo, at hindi rin ako maaaring kumain o uminom kasama ninyo sa lugar na ito, sapagkat inutusan ako ng Panginoon na huwag akong kumain ni uminom habang nandito ako, at sa pag-uwi ko'y hindi ako dapat dumaan sa dinaanan ko, papunta rito." Sinabi ng matandang propeta, "Propeta rin ako na katulad mo, at inutusan ng Panginoon ang isang anghel para sabihin sa akin na dalhin kita sa bahay ko, para makakain at makainom ka." Pero nagsisinungaling ang matanda. Kaya sumama sa kanyang bahay ang lingkod ng Diyos. Kumain at uminom siya roon. Habang nakaupo sila sa mesa, may sinabi ang Panginoon sa matandang propeta. Kaya sinabi ng matandang propeta sa lingkod ng Diyos na galing sa Huda, "Ito ang sinasabi ng Panginoon, nilabag mo ang utos ng Panginoon na iyong Diyos. Hindi mo sinunod ang iniutos niya sa iyo. Iniutos niya sa iyo na huwag kang kakain at iinom sa lugar na ito. Pero bumalik ka rito at kumain at uminom. Dahil sa ginawa mo, ang bangkay mo ay hindi ililibing sa libingan ng mga ninuno mo." Nang matapos kumain at uminom ang lingkod ng Diyos, inihanda ng matandang propeta ang asno para sa pag-uwi nito. At habang papauwi na siya, sinalubong siya ng isang leon
at pinatay. Ang bangkay nito'y nakahandusay sa daan, at sa tabi nito'y nakatayo ang leon at asno. Nakita ng mga taong dumaraan doon ang bangkay, at ang leon sa tabi nito, at ibinalita nila ito sa lungsod, kung saan nakatira ang matandang propeta. Nang marinig ito ng matandang propeta, sinabi niya, "Siya ang lingkod ng Diyos na lumabag sa salita ng Panginoon. Pinabayaan siya ng Panginoon sa leon na sumunggab at pumatay sa kanya, ayon sa sinabi ng Panginoon sa kanya." Sinabi agad ng matandang propeta sa mga anak niyang lalaki, "Ihanda ninyo ang asno para sa akin." At inihanda nila ito. Umalis siya at nakita niya ang bangkay na nakahandusay sa daan, at ang leon at asno na nakatayo sa tabi nito. Hindi kinain ng leon ang bangkay, o nilapa man ang asno. Kinuha ng matandang propeta ang bangkay ng lingkod ng Diyos, at isinakay sa asno, at dinala sa kanilang lungsod, para ipagluksa ang bangkay, at ilibing ito. Inilibing niya ito sa libingan na ipinagawa niya para sa kanyang sarili. Lubha silang nalungkot, sa pagkamatay ng lingkod ng Diyos. Matapos siyang mailibing, sinabi ng matandang propeta sa mga anak niyang lalaki, "Kapag namatay ako, ilibing ninyo ako sa pinaglibingan ng lingkod ng Diyos, at pagtabihin ninyo kami." Dahil ang mga salita na sinabi ng Panginoon sa kanya tungkol sa altar sa Bethel, at sa mga sambahan sa matataas na lugar sa Samaria, ay siguradong matutupad. Kahit nangyari ang mga ito, hindi pa rin nagbago si Jeroboam sa kanyang pag-uugali. Pumili pa rin siya ng mga taong maglilingkod bilang mga pari sa mga sambahan sa matataas na lugar. Ang sinumang gustong maglingkod bilang pari ay inordinahan niya. Ang ginawang ito ni Jeroboam ay naging dahilan ng pagkakasala ng sambahayan niya at naghatid sa kanila ng pagkatalo at kapahamakan. Ang sinabi ni Propeta Ahiya laban kay Jeroboam. 14 na kabanata. Nang panahong iyon, nagkasakit ang anak na lalaki ni Jeroboam na si Abijah. Kaya sinabi ni Jeroboam sa asawa niya, "Pumunta ka sa Shilo, magbalat kayo ka para walang makakilala sa iyo, na asawa kita." Naroon si Ahiya, ang propeta na nagsabi sa akin na magiging hari ako ng Israel. Pumunta ka sa kanya at magdala ng mga regalo na 10 tinapay, mga pagkain, at 1 garapong pulot, dahil sasabihin niya sa iyo kung ano ang mangyayari sa anak nating. Kaya pumunta ang asawa ni Jeroboam sa bahay ni Ahiya sa Shilo. Matanda na si Ahiya at hindi na makakita. Pero sinabi ng Panginoon kay Ahiya, "Papunta rito ang asawa ni Jeroboam, na nagbalat kayo para hindi makilala. Magtatanong siya sa iyo tungkol sa anak niyang may sakit, at sagutin mo siya ng sasabihin ko sa iyo." Nang marinig ni Ahiya na papasok siya sa pintuan, sinabi ni Ahiya, "Halika, pumasok ka. Alam kong asawa ka ni Jeroboam. Bakit ka nagbabalat kayo? May masamang balita ako sa iyo. Umuwi ka at sabihin mo kay Jeroboam na ito ang sinasabi ng Panginoon, ang Diyos ng Israel. Ikaw ang pinili ko sa lahat ng tao para gawing pinuno ng mga mamamayan kong Israelita. Kinuha ko ang kaharian sa pamilya ni David at ibinigay sa iyo. Pero hindi ka katulad ni David na lingkod ko. Tinupad niya ang mga utos ko. Sumunod siya sa akin ng buong puso at gumawa ng matuwid sa aking paningin. Mas masama ang ginawa mo kaysa sa ginawa ng mga pinunong nauna sa iyo. Itinakwil mo ako at ipinagpalit sa pamamagitan ng pagpapagawa ng mga Diyos-Diyos ang gawa sa metal. Dahil dito, padadalhan ko ng kapahamakan ang sambahayan mo. Papatayin ko ang lahat ng lalaki, alipin man o hindi. Wawasakin ko ng lubusan ang sambahayan mo, tulad ng dumi na sinunog at walang natira. Ang mga miyembro ng sambahayan mo na mamamatay sa lungsod ay kakainin ng mga aso, at ang mamamatay sa bukid ay kakainin ng mga ibon. Mangyayari ito dahil ako, ang Panginoon, ang nagsabi nito. Pagkatapos sinabi ni Ahiya sa asawa ni Jeroboam, "Umuwi ka na sa inyo. Pagdating mo sa inyong lungsod, mamamatay ang iyong anak.
Ipagluluksa siya ng buong Israel at ililibing. Siya lang sa sambahayan ni Jeroboam ang maililibing ng maayos. Dahil siya lang sa sambahayan ni Jeroboam ang kinalugdan ng Panginoon, ang Diyos ng Israel. At sa panahong ito maglalagay ang Panginoon ng hari sa Israel, na siyang gigiba sa sambahayan ni Jeroboam. Parurusahan ng Panginoon ang Israel hanggang sa manginig ito tulad ng talahib na humahapay-hapay sa agos ng tubig. Aalisin niya sila sa magandang lupaing ito na ibinigay niya sa kanilang mga ninuno, at pangangalatin sila sa unahan ng ilog ng Euphrates. Dahil ginalit nila siya, nang gumawa sila ng mga posteng simbolo ng diyosang si Asherah. Pababayaan niya sila dahil sa mga kasalanan ni Jeroboam na naging dahilan ng pagkakasala ng mga taga-Israel. Pagkatapos, umuwi ang asawa ni Jeroboam sa Tirza. Pagdating niya sa pintuan ng bahay nila, namatay agad ang kanyang anak. Ipinagluksa ng buong Israel ang kanyang anak, at inilibing nila ito, ayon nga sa sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang lingkod na si Propeta Ahiya. Ang iba pang salaysay tungkol sa paghahari ni Jeroboam, pati na ang kanyang pakikipaglaban, ay nakasulat sa aklat na kasaysayan ng mga hari ng Israel. Naghari si Jeroboam sa Israel sa loob ng 22 taon. Nang mamatay siya, ang anak niyang si Nadab ang pumalit sa kanya bilang hari. Ang paghahari ni Rehoboam sa Huda. Si Rehoboam na anak ni Solomon ang hari sa Huda. 41 taong gulang siya nang maging hari. Naghari siya sa loob ng 17 taon sa Jerusalem, ang lungsod na pinili ng Panginoon sa lahat ng lahi ng Israel, kung saan pararangalan siya. Ang ina ni Rehoboam ay si Naama na taga-Amon. Gumawa ng kasamaan ang mga mamamayan ng Huda sa paningin ng Panginoon, at mas matindi pa ang galit ng Panginoon sa kanila kaysa sa kanilang mga ninuno, dahil mas matindi ang mga kasalanan nila. Gumawa rin sila ng mga sambahan sa matataas na lugar at mga alaalang bato, at nagpatayo sila ng mga posteng simbolo ng diyosang si Asherah sa ibabaw ng bawat burol at sa lilim ng bawat malalagong punong kahoy. Bukod pa rito, may mga lalaki at babaeng bayaran sa lugar na pinagsasambahan nila. Gumawa ang mga mamamayan ng Huda ng lahat ng kasuklam-suklam na mga bagay na ginawa ng mga bansang pinalayas ng Panginoon sa pamamagitan ng mga Israelita. Nang 5 taon ng paghahari ni Rehoboam, nilusob ni Haring Shisak ng Ehipto ang Jerusalem. Kinuha niya ang mga kayamanan sa templo ng Panginoon at sa palasyo. Kinuha niya ang lahat, pati na rin ang lahat ng pananggalang na ginto na ipinagawa ni Solomon. Kaya nagpagawa si Haring Rehoboam ng mga pananggalang na tanso, nakapalit ng mga ito, at ipinamahala niya ito sa mga opisyal ng mga gwardya na nagbabantay sa pintuan ng palasyo. At kapag pupunta ang hari sa templo ng Panginoon, sasama sa kanya ang mga tagapagbantay na dala ang mga pananggalang na ito, at pagkatapos, ibabalik din nila ito sa kanilang kwarto. Ang iba pang salaysay tungkol sa paghahari ni Rehoboam at ang lahat ng ginawa niya ay nakasulat sa aklat ng kasaysayan ng mga hari sa Huda. Palaging naglalaban sila Rehoboam at Jeroboam. Nang mamatay si Rehoboam, inilibing siya sa libingan ng mga ninuno niya sa lungsod ni David. Ang ina ni Rehoboam ay si Naama na taga-Amon, at ang anak niyang si Abijah ang pumalit sa kanya bilang hari. Ang paghahari ni Abijah sa Huda. 15 kabanata. Noong 18 taon ng paghahari sa Israel ni Jeroboam na anak ni Nebat, naging hari naman ng Huda si Abijah. Sa Jerusalem tumira si Abijah, at naghari siya sa loob ng 3 taon. Ang ina niya ay si Maaka, na apo ni Absalom. Ginawa rin niya ang lahat ng kasalanan na ginawa ng kanyang ama. Hindi naging maganda ang relasyon niya sa Panginoon na kanyang Diyos. Hindi tulad ni David na kanyang ninuno. Pero dahil kay David, niloob ng Panginoon na kanyang Diyos na patuloy na magmumula sa angkan niya ang maghahari sa Jerusalem sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanya ng anak na papalit sa kanyang trono
upang pangunahan at patatagin ang Jerusalem. Dahil ginawa ni David ang matuwid sa paningin ng Panginoon, at noong nabubuhay pa siya, hindi siya sumuway sa utos ng Panginoon, maliban lang sa ginawa niya kay Uriah na Hiteo. Gayunpaman, palagi pa ring naglalaban sina Rehoboam at Jeroboam. At nang huli, sina Abijah naman at Jeroboam ang naglaban. Ang iba pang salaysay tungkol sa paghahari ni Abijah at ang lahat ng ginawa niya ay nakasulat sa aklat ng kasaysayan ng mga hari ng Huda. Nang mamatay si Abijah, inilibing siya sa lungsod ni David, at ang anak niyang si Asa ang pumalit sa kanya bilang hari. Ang paghahari ni Asa sa Huda. Naging hari ng Huda si Asa noong 20 taon ng paghahari ni Jeroboam sa Israel. Sa Jerusalem tumira si Asa at naghari siya sa loob ng 41 taon. Ang lola niya ay si Maaka, na apo ni Absalom. Matuwid ang ginawa ni Asa sa paningin ng Panginoon, katulad ni David na kanyang ninuno. Pinalayas niya sa Huda ang mga lalaki at babaeng nagbebenta ng aliw sa mga lugar na pinagsasambahan nila, at ipinatanggal ang lahat ng Diyos-Diyosang ipinagawa ng kanyang mga ninuno. Pati ang lola niyang si Maaka ay inalis niya sa pagkareyna, dahil nagpagawa ito ng kasuklam-suklam na posteng simbolo ng Diyosang si Asyera. Ipinaputol ni Asa ang mga simbolong ito at ipinasunog sa lambak ng Kidron. Kahit hindi nawala ang mga sambahan sa matataas na lugar, nanatili pa rin siyang tapat sa Panginoon sa buong buhay niya. Dinala niya sa templo ng Panginoon ang mga pilak, ginto, at ang iba pang mga bagay na inihandog niya at ng kanyang ama sa Panginoon. Sa buong paghahari nila, palaging naglalaban sina Asa at Baasya na hari ng Israel. Nilusob ni Haring Baasya ng Israel ang Huda at pinalibutan niya ng pader ang Rama para walang makalabas o makapasok sa teritoryo ni Haring Asa ng Huda. Pinagkukuha ni Asa ang lahat ng pilak at ginto na naiwan sa mga bodega ng templo ng Panginoon at sa kanyang palasyo. Ipinagkatiwala niya ito sa kanyang mga opisyal at inutusan niya sila na dalhin ito kay Haring Ben-Hadad ng Aram doon sa Damascus, kung saan ito nakatira. Si Ben-Hadad ay anak ni Tabrimon at apo ni Hezyon. Ito ang mensahe ni Asa kay Ben-Hadad. Gumawa tayo ng kasunduan tulad ng ginawa ng mga magulang natin. Tanggapin mo ang mga regalo ko sa iyo na ginto at pilak. Hinihiling kong tigilan mo na ang pagkampi kay Haring Baasya ng Israel, para pabayaan na niya ako. Pumayag si Ben-Hadad sa kahilingan ni Haring Asa, at inutusan niya ang mga komander ng kanyang sundalo, na lusubin ang mga bayan ng Israel. Nasakop nila ang Ijon, Dan, Abel-Bet-Maaka, ang buong Kineret, at ang buong Naphtali. Nang mabalitaan ito ni Baasya, pinahinto niya ang pagpapatayo ng pader sa Rama, at bumalik siya sa Tirza. Pagkatapos, nag-utos si Haring Asa sa lahat ng taga-Huda na kunin ang mga bato at mga troso na ginamit ni Baasya sa pagpapatayo ng pader ng Rama. At ginamit naman ito ni Haring Asa sa pagpatayo ng pader ng Geba sa Benjamin at ng Mizpa. Ang iba pang salaysay tungkol sa pag-ahari ni Asa at ang kanyang mga tagumpay, at ang lahat ng kanyang mga ginawa, pati na ang mga lungsod na ipinatayo niya, ay nakasulat sa aklat na kasaysayan ng mga hari ng Huda. Nang matanda na si Asa, nagkasakit siya sa paa, at nang mamatay siya, inilibing siya sa libingan ng mga ninuno niya sa lungsod ng kanyang ninunong si David. At ang anak niyang si Jehoshaphat ang pumalit sa kanya bilang hari. Ang paghahari ni Nadab sa Israel. Naging hari ng Israel si Nadab na anak ni Jeroboam noong 2 taon ng paghahari ni Asa sa Huda. Naghari si Nadab sa Israel sa loob ng 2 taon. Masama ang ginawa niya sa paningin ng Panginoon. Sumunod siya sa pamumuhay ng kanyang ama at sa kasalanang ginawa nito na naging dahilan ng pagkakasala ng mga Israelita. Ngayon, si Baasya na anak ni Ahiya na mula sa lahi ni Isakar ay nagbalak ng masama laban kay Nadab. Ipinapatay ni Baasya si Nadab, habang sinasalakay ni Nadab at ng buong Israel ang Gibeton,
na isang bayan ng mga Filisteo. Ang pagpatay ni Baasya kay Nadab ay nangyari noong 3 taon ng paghahari ni Asa sa Huda, at si Baasya ang pumalit kay Nadab bilang hari. Nang magsimulang maghari si Baasya, pinagpapatay niya ang buong pamilya ni Jeroboam. Hindi siya nagtira kahit isa. Nangyari ito ayon sa sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang lingkod na si Ahiya na taga Shilo. Dahil nagalit ang Panginoon, ang Diyos ng Israel kay Jeroboam sa mga kasalanang ginawa niya na naging dahilan ng pagkakasala ng mga Israelita. Ang iba pang salaysay tungkol sa paghahari ni Nadab at ang lahat ng ginawa niya ay nakasulat sa aklat ng kasaysayan ng mga hari ng Israel. Sa buong paghahari nila, palaging naglalaban sina Asa at Baasya. Ang paghahari ni Baasya sa Israel. Naging hari ng Israel si Baasya na anak ni Ahiya noong 3 taon ng paghahari ni Asa sa Huda. Sa Tirza tumira si Baasya at naghari siya roon sa loob ng 24 na taon. Masama ang ginawa niya sa paningin ng Panginoon. Sumunod siya sa pamumuhay ni Jeroboam at sa kasalanan na ginawa nito na naging dahilan ng pagkakasala ng mga Israelita. 16 na kabanata. Ito ang mensahe ng Panginoon laban kay Baasya na sinabi niya sa pamamagitan ni Jehu na anak ni Hanani. Pinabangon kita mula sa lupa at ginawang pinuno ng mga mamamayan kong Israelita. Pero sinunod mo ang pamumuhay ni Jeroboam at ikaw ang naging dahilan ng pagkakasala ng aking mga mamamayan. At ginalit mo ako dahil sa kanilang mga kasalanan. Kaya lilipulin kita at ang iyong pamilya, katulad ng ginawa ko sa pamilya ni Jeroboam na anak ni Nebat. Ang mga kabilang sa pamilya mo na mamamatay sa lungsod ay kakainin ng mga aso, at ang mamamatay sa bukid ay kakainin ng mga ibon. Ang iba pang salaysay tungkol sa paghahari ni Baasya at ang mga ginawa niya at pagtatagumpay ay nakasulat sa aklat ng kasaysayan ng mga hari ng Israel. Nang mamatay si Baasya, inilibing siya sa Tirza, at ang anak niyang si Ela ang pumalit sa kaniya bilang hari. Ang mensaheng iyon ng Panginoon laban kay Baasya at sa pamilya niya ay sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propetang si Jehu na anak ni Hanani. Sinabi iyon ng Panginoon dahil sa lahat ng masasamang ginawa nito sa paningin ng Panginoon. Ginalit niya ang Panginoon dahil sa mga ginawa niya na katulad ng ginawa ng pamilya ni Jeroboam at dahil sa kanyang pagpatay sa buong pamilya ni Jeroboam. Ang paghahari ni Ela sa Israel. Naging hari ng Israel si Ela na anak ni Baasya noong 26 na taon ng paghahari ni Asa sa Huda. Sa Tirsa siya tumira, at naghari siya sa loob ng 2 taon. Si Zimri na isa sa mga opisyal niya at commander ng kalahati ng kanyang mga mangangarwahe ay nagbalak ng masama laban sa kanya. Isang araw, naglasing si Ela sa Tirsa, sa bahay ni Arsa na siyang tagapamahala ng palasyo roon. Pumasok si Zimri sa bahay at pinatay niya si Ela. Nangyari ito noong 27 taon ng paghahari ni Asa sa Huda. At si Zimri ang pumalit kay Ela bilang hari. Nang magsimulang maghari si Zimri, pinagpapatay niya ang buong pamilya ni Baasya. Wala siyang itinirang lalaki, kahit sa mga kamag-anak at mga kaibigan ni Baasya. Pinatay ni Zimri ang buong pamilya ni Baasya ayon sa sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propetang si Jehu. Sapagkat ginalit ni Baasya at ng anak niyang si Ela ang Panginoon, ang Diyos ng Israel, dahil sa mga kasalanang ginawa nila na naging dahilan ng pagkakasala ng mga Israelita sa pamamagitan ng pagsamba sa walang kwentang mga Diyos-Diyosan. Ang iba pang salaysay tungkol sa paghahari ni Ela at ang lahat ng ginawa niya ay nakasulat sa aklat ng kasaysayan ng mga hari ng Israel. Ang paghahari ni Zimri sa Israel. Naging hari ng Israel si Zimri noong 27 taon ng paghahari ni Asa sa Huda. Doon siya tumira sa Tirza, pero 7 araw lang ang itinagal ng paghahari niya.
habang nagkakampo ang mga sundalo ng Israel malapit sa Gibeton na isang bayan ng mga Pilisteo, nabalitaan nila na pinatay ni Zimri ang hari. Kaya ng araw ding iyon sa kampo, ginawa nilang hari ng Israel si Omri. Si Omri ang commander ng mga sundalo ng Israel. Umalis agad sa Gibeton si Omri at ang lahat ng kasama niyang mga Israelita, at sinalakay nila ang Tirza. Nang makita ni Zimri na naaagaw na ang lungsod, pumunta siya sa tore ng palasyo at sinunog ang paligid nito, kaya namatay siya. Nangyari ito dahil sa mga kasalanang ginawa niya. Masama ang ginawa niya sa paningin ng Panginoon, at sumunod siya sa pamumuhay ni Jeroboam at sa kasalanan na ginawa nito, na naging dahilan ng pagkakasala ng mga Israelita. Ang iba pang salaysay tungkol sa paghahari ni Zimri at ang tungkol sa pagrerebelde niya ay nakasulat sa aklat ng kasaysayan ng mga hari ng Israel. Ang paghahari ni Omri sa Israel. Nahati ang mga mamamayan ng Israel sa dalawang grupo. Ang isang grupo ay gustong maging hari si Tibni na anak ni Ginat, at ang isang grupo naman ay gusto si Omri. Pero mas malakas ang mga pumapanig kay Omri kaysa sa mga pumapanig kay Tibni na anak ni Ginat. Napatay si Tibni, at si Omri ang naging hari. Sumunod na naghari si Omri sa Israel, noong ika-31 taon ng paghahari ni Asa sa Huda. Naghari siya sa loob ng 12 taon. Ang 6 na taon nito ay doon sa Tirza. Binili niya kay Shemer ang bundok ng Samaria ng 70 kilong pilak, at pinatayuan niya ito ng lungsod. Pagkatapos, pinangalanan niya itong lungsod ng Samaria, mula sa pangalan ni Shemer na siyang dating nagmamay-ari ng bundok. Masama ang ginawa ni Omri sa paningin ng Panginoon, at nagkasala siya ng higit pa sa mga hari na nauna sa kanya. Sumunod siya sa pamumuhay ni Jeroboam na anak ni Nebat, at sa kasalanan na ginawa nito, na naging dahilan ng pagkakasala ng mga Israelita, sa pamamagitan ng pagsamba sa mga walang kwentang mga Diyos-Diyosan. Kaya ginalit nila ang Panginoon, ang Diyos ng Israel. Ang iba pang salaysay tungkol sa paghahari ni Omri at ang mga ginawa niya at pagtatagumpay ay nakasulat sa aklat ng kasaysayan ng mga hari ng Israel. Nang mamatay si Omri, inilibing siya sa Samaria, at ang anak niyang si Ahab ang pumalit sa kanya bilang hari. Ang paghahari ni Ahab sa Israel. Naging hari ng Israel si Ahab na anak ni Omri noong ika-38 taon ng paghahari ni Asa sa Huda. Sa Samaria siya tumira, at naghari siya sa loob ng 22 taon. Masama ang ginawa niya sa paningin ng Panginoon, higit pa sa ginawa ng mga haring nauna sa kanya. Kulang pa sa kanya ang pagsunod sa mga kasalanang ginawa ni Jeroboam. Kinuha pa niyang maging asawa si Jezebel, na anak ni Haring Etbaal ng mga Sidoneo. At mula noon, naglingkod siya at sumamba sa Diyos-Diyosang si Baal. Nagpatayo siya ng templo at altar para kay Baal, doon sa Samaria. Nagpagawa rin siya ng posteng simbolo ng Diyosang si Asyera. Ginalit niya ang Panginoon, ang Diyos ng Israel, higit pa sa ginawa ng mga hari ng Israel na nauna sa kanya. Nang panahon ng paghahari ni Ahab, muling ipinatayo ni Hiel na taga Bethel ang Jericho. Habang ipinapatayo niya ang mga pundasyon nito, namatay ang panganay niyang anak na si Abiram. At habang ipinapagawa naman niya ang mga pintuan nito, namatay ang bunso niyang anak na si Segub. Nangyari ang lahat ng ito ayon sa sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ni Josue na anak ni Nun. Nagdala ng pagkain ang uwak kay Elias. 17 kabanata. May isang propeta na ang pangalan ay Elias. Nakatira siya sa Tisbe na sakop ng Gilead. Sinabi niya kay Ahab, "Tinitiyak ko sa iyo, sa harap ng buhay na Panginoon, ang Diyos ng Israel na aking pinaglilingkuran, na wala ni hamog o ulan na darating sa loob ng ilang taon, hanggat hindi ko sinasabi na umulan o humamog." Pagkatapos sinabi ng Panginoon kay Elias, "Umalis ka rito, tuntunin mo ang daan pasilangan,
at magtago ka sa daluyan ng tubig Kerit, sa bandang silangan ng Hordan. Sa ilog ka uminom, at uutusan ko ang mga uwak na magdala sa iyo ng pagkain doon. Sinunod ni Elias ang utos ng Panginoon sa kanya. Pumunta siya sa daluyan ng tubig sa Kerit, sa bandang silangan ng Hordan, at doon nanirahan. Dinadalhan siya ng mga uwak ng tinapay at karne, tuwing umaga at gabi, at sa ilog siya umiinom. Ang biyuda sa Zarephath. Kinalaunan, natuyo ang ilog, dahil hindi na umuulan. Iniutos agad ng Panginoon kay Elias, pumunta ka sa Zarephath sa Sidon, at doon ka manirahan. May isang biyuda roon na inutusan kong magpapakain sa iyo. Kaya pumunta si Elias sa Zarephath. Pagdating niya sa pintuan ng bayan, may nakita siyang biyuda na nangangahoy. Sinabi niya sa babae, "Pakiusap, dalhan mo ako ng kaunting tubig na maiinom." Nang paalis na ang biyuda para kumuha ng tubig, sinabi pa sa kanya ni Elias, "Pakiusap, dalhan mo rin ako ng tinapay." Sinabi ng biyuda, "Nagsasabi po ako ng totoo, sa harap ng buhay na Panginoon na inyong Diyos, na wala na akong tinapay. Ang natitira na lang ay isang dakot na harina sa mangkok, at kaunting langis sa banga. Nangunguha nga po ako ng ilang pirasong kahoy dito, para dalhin sa bahay at lutuin ang natitirang harina para sa akin at sa anak ko. At kapag naubos na namin ito, mamamatay na kami sa gutom." Sinabi ni Elias sa kanya, "Huwag kang mag-alala. Umuwi ka at gawin ang sinabi mo. Pero ipagluto mo muna ako ng maliit na tinapay, mula sa natirang harina, at dalhin mo agad ito sa akin. Pagkatapos magluto ka rin para sa iyo at sa anak mo. Sapagkat ito ang sinasabi ng Panginoon, ang Diyos ng Israel. Hindi mauubusan ng harina ang iyong mangkok, at hindi mauubusan ng langis ang iyong banga, hanggang sa araw na padalhan ko ng ulan ang lupa." Lumakad ang babae at ginawa niya ang sinabi ni Elias. Kaya may pagkain araw-araw para kay Elias, at para sa biyuda at sa kaniyang anak, sapagkat hindi nauubos ang harina sa mangkok, at hindi rin nauubos ang langis sa banga, ayon sa sinabi ng Panginoon, sa pamamagitan ni Elias. Kinalaunan, nagkasakit ang anak ng babae. Lumala ang sakit nito hanggang sa mamatay. Sinabi ng babae kay Elias, "Ano po ang ikinagalit ninyo sa akin, lingkod ng Diyos? Pumunta po ba kayo rito para patayin ang aking anak bilang parusa sa aking mga kasalanan?" Sumagot si Elias, "Ibigay mo sa akin ang bata." Kinuha ni Elias ang bata sa kanyang ina, at dinala ito sa kwarto sa itaas, kung saan siya nakatira. Inihiga niya ang bata sa kanyang higaan, at nanalangin siya sa Panginoon. "O Panginoon na aking Diyos, pinadalhan po ba ninyo ng pagdurusa ang biyudang ito na nagpatuloy sa akin sa pamamagitan ng pagkamatay ng kanyang anak?" Dumapa si Elias ng 3 beses sa bata, at tumawag sa Panginoon, "O Panginoon na aking Diyos, buhayin po ninyo ang batang ito." Sinagot ng Panginoon ang panalangin ni Elias, at muling nabuhay ang bata. Pagkatapos, dinala ni Elias ang bata sa ibaba, at ibinigay sa kanyang ina. Sinabi ni Elias, "Tingnan mo ang iyong anak, buhay siya." Agad na sinabi ng babae kay Elias, "Ngayon napatunayan kong lingkod nga kayo ng Diyos, at totoong nagsasalita ang Panginoon sa pamamagitan ninyo." Pinatunayan ni Elias na siya'y totoong propeta ng Diyos. 18 kabanata. 3 taon nang walang ulan. Isang araw, sinabi ng Panginoon kay Elias, "Humayo ka at makipagkita kay Ahab, dahil pauulanin ko na." Kaya pumunta si Elias kay Ahab. Malubha ang taggutom sa Samaria, kaya ipinatawag ni Ahab si Obadias na siyang namamahala sa palasyo niya. Si Obadias ay lubos na gumagalang sa Panginoon. Nang pinapatay ni Jezebel ang mga propeta ng Panginoon, itinago ni Obadias ang 100 propeta sa 2 kuweba, 50 bawat kuweba, at binigyan niya sila ng pagkain at tubig doon. Sinabi ni Ahab kay Obadias,
Puntahan natin ang lahat ng bukal at lambak sa ating bansa. Baka sakaling makakita tayo ng mga damo para sa ating mga kabayo at mga mola, para hindi na natin sila kailangang katayin. Kaya naghati sila ng lugar kung saan sila pupunta. Agad silang pumunta sa kani-kanilang direksyon. Habang naglalakad si Obadias, nakasalubong niya si Elias. Nakilala niya si Elias, kaya yumukod siya bilang paggalang at sinabi, "Kayo po ba iyan, Ginoong Elias?" Sumagot si Elias, "Oo, ngayon humayo ka at sabihin mo sa iyong amo na si Ahab na nandito ako." Pero sinabi ni Obadias, "Huwag po ninyong ilagay sa panganib ang buhay ko kay Ahab, dahil wala naman akong nagawang kasalanan sa inyo. Nagsasabi po ako ng totoo sa presensya ng buhay na Panginoon na inyong Diyos, na walang bansa o kaharian na hindi padadalhan ng aking amo ng tao para hanapin kayo. Kapag sinasabi ng mga pinuno ng mga bansa at mga kaharian na wala kayo sa lugar nila, pinasusumpa pa sila ni Ahab na hindi talaga nila kayo nakita. At ngayon inuutusan niyo po ako na pumunta sa aking amo at sabihin sa kanya na nandito kayo. Paano kung sa sandaling pag-alis ko ay dalhin kayo ng Espiritu ng Panginoon sa lugar na hindi ko alam? Kapag dumating si Ahab dito na wala kayo, papatayin niya ako. Pero Ginoong Elias, mula pa sa pagkabata ako ay naglilingkod na ako sa Panginoon. Hindi niyo ba nabalitaan ang ginawa ko noong pinapatay ni Jezebel ang mga propeta ng Panginoon? Itinago ko ang 100 propeta ng Panginoon sa 2 kuweba. 50 sa bawat kuweba at binigyan ko sila ng pagkain at tubig doon. At ngayon inuutusan ninyo akong pumunta sa aking amo at sabihin sa kanya na nandito kayo, papatayin po niya ako. Sinabi ni Elias, "Sumusumpa ako sa buhay na Panginoong makapangyarihan na aking pinaglilingkuran, na makikipagkita ako kay Ahab sa araw na ito." Kaya pumunta si Obadias kay Ahab at sinabi sa kanya na naroon si Elias, at lumakad si Ahab para makipagkita kay Elias. Nang makita ni Ahab si Elias, sinabi niya, "Ikaw ba talaga iyan ang nanggugulos sa Israel?" Sumagot si Elias, "Hindi ako ang nanggugulos sa Israel, kundi ikaw at ang pamilya ng iyong ama. Dahil itinakwil ninyo ang mga utos ng Panginoon at sinamba ninyo ang Diyos-Diyosang si Baal. Ngayon, tipunin mo ang lahat ng mamamayan ng Israel para samahan nila ako sa bundok ng Carmel. At papuntahin mo rin ang 450 propeta ni Baal at ang 400 propeta ni Asherah na pinapakain ni Jezebel." Kaya tinipon ni Ahab ang lahat ng mamamayang Israelita at ang mga propeta sa bundok ng Carmel. Lumapit si Elias sa mga tao at sinabi, "Hanggang kailan pa ba kayo mag-aalinlangan? Kung ang Panginoon ang totoong Diyos, sundin ninyo siya. Pero kung si Baal ang totoong Diyos, sundin ninyo ito." Pero hindi sumagot ang mga tao. Sinabing muli ni Elias sa kanila, "Ako na lang ang natitira sa mga propeta ng Panginoon, pero si Baal ay may 450 propeta. Ngayon, dalhan ninyo kami ng 2 toro. Pagkatapos pumili ang mga propeta ni Baal ng kanilang kakatayin at ilagay ito sa ibabaw ng gatong, pero hindi ito sisindihan. Ganoon din ang gagawin ko sa 1 toro. Ilalagay ko rin ito sa ibabaw ng gatong, at hindi ko rin ito sisindihan. Pagkatapos manalangin kayo sa inyong Diyos, at mananalangin din ako sa Panginoon. Ang sasagot sa pamamagitan ng apoy, ang siyang totoong Diyos." At sumang-ayon ang mga tao. Sinabi ni Elias sa mga propeta ni Baal, "Kayo ang mauna, dahil marami kayo. Mamili kayo ng 1 toro at ihanda ninyo. Manalangin na kayo sa inyong Diyos, pero huwag ninyong sisindihan ang gatong." Kaya kinuha ng mga propeta ni Baal ang toro na dinala sa kanila, at inihanda ito. Pagkatapos nanalangin sila kay Baal, mula umaga hanggang tanghali. Sumigaw sila, "O Baal, sagutin mo kami." Sumayaw-sayaw pa sila sa paligid ng altar na ginawa nila, pero walang sumagot. Nang tanghaling tapat na, ininsulto na sila ni Elias. Sabi niya, "Sige, lakasan niyo pa ang pagsigaw. Diyos naman siya.
Baka nagbubulay-bulay lang siya o nagpapahinga, o may pinuntahan, o nakatulog at kailangang gisingin. Kaya sumigaw pa sila ng malakas, at sinugatan ang mga katawan nila ng sibat at espada, ayon sa kinaugalian nila, hanggang sa dumanak ang dugo. Lumipas ang tanghali, tuloy-tuloy pa rin ang pagsigaw nila, hanggang lumampas na ang takdang oras ng paghahandog, pero wala pa ring sumagot sa kanila. Nagsalita si Elias sa lahat ng tao, "Lumapit kayo sa akin." At nagsilapit ang mga tao sa kanya. Inayos niya ang altar ng Panginoon na nagiba. Kumuha siya ng 12 bato na sumisimbolo ng 12 lahi ng mga anak ni Jacob, ang tao na pinangalanan ng Panginoon na Israel. Ginawa niyang altar ang mga bato para sa Panginoon, at ginawa ng kanal ang paligid ng altar. Ang kanal ay kayang malagyan ng 3 galong butil. Iniayos niya ng mabuti ang panggatong sa altar. Kinatay ang toro, at inilapag ito sa ibabaw ng gatong. Pagkatapos, sinabi niya sa mga tao, "Buhusan ninyo ng 4 na tapayang tubig ang handog at panggatong." Matapos nilang gawin ito, sinabi ni Elias, "Buhusan ninyo ulit." Pagkatapos nilang buhusan, sinabi ulit ni Elias, "Buhusan pa ninyo sa 2 pagkakataon." Sinunod nila ang sinabi ni Elias, at umagos ang tubig sa paligid ng altar, at napuno ang kanal. Nang oras na ng paghahandog, lumapit si Propeta Elias sa altar, at nanalangin. Sinabi niya, "Panginoon, Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob, patunayan ninyo sa araw na ito, na kayo ang Diyos ng Israel, at ako ang inyong lingkod, at ginawa ko ang lahat ng ito ayon sa utos ninyo. Panginoon, dinggin niyo po ako, para malaman ng mga tao na kayo ang Panginoon, ang Diyos, at nais niyo silang magbalik loob sa inyo." Dumating agad ang apoy na galing sa Panginoon, at sinunog nito ang handog, ang gatong, ang mga bato at ang lupa, at natuyo ang kanal. Nang makita ito ng lahat ng tao, nagpatira pa sila at sinabi, "Ang Panginoon ang siyang Diyos! Ang Panginoon ang siyang Diyos!" Iniutos agad ni Elias sa mga tao, "Dakpin ninyo ang mga propeta ni Baal. Dapat walang makatakas sa kanila." Dinakip ang lahat ng propeta ni Baal, at dinala nila Elias sa lambak ng Kishon, at pinagpapatay. Sinabi ni Elias kay Ahab, "Humayo ka, kumain at uminom, dahil paparating na ang malakas na ulan." Kaya humayo si Ahab para kumain at uminom. Pero si Elias ay umakyat sa bundok ng Carmel at nanalangin, na nakaluhod at nakayuko sa lupa. Pagkatapos sinabi niya sa kanyang utusan, "Umakyat ka at tumingin sa dagat." At sinunod ito ng utusan. Pagbalik niya kay Elias, sinabi niya, "Wala po akong nakikita." 7 beses na sinabi ni Elias na bumalik siya at tumingin. Nang 7 pagbalik niya, sinabi niya kay Elias, "May nakita po akong ulap na maitim, na kasinlaki ng palad ng tao, na pumapaibabaw mula sa laot." Kaya sinabi ni Elias, "Humayo ka at sabihin kay Ahab, na sumakay siya sa kanyang karwahe at umuwi, bago pa siya maabutan ng ulan." Di nagtagal, dumilim ang langit dahil sa makapal na ulap. Humangin at umulan ng malakas, at sumakay si Ahab sa karwahe, at pumunta sa Jezreel. Pinalakas ng Panginoon si Elias. Ibinigkis niya sa baywang ang balabal niya at tumakbo, at nauna pa kay Ahab papunta sa Jezreel. Tumakas si Elias. 19 na kabanata. Ngayon, sinabi ni Ahab sa asawa niyang si Jezebel ang lahat ng ginawa ni Elias, at kung paano nito pinagpapatay ang lahat ng propeta ni Baal. Kaya nagpadala si Jezebel ng mensahe para kay Elias na nagsasabi, "Lubusan sana akong parusahan ng mga Diyos kung sa ganitong oras bukas ay hindi pa kita napapatay, tulad ng ginawa mo sa mga propeta." Natakot si Elias, kaya tumakas siya papunta sa Beersheba na sakop ng Huda, at iniwan niya roon ang utusan niya. Pagkatapos naglakad siya ng 1 araw papuntang Ilang. Nagpahinga siya,
at umupo sa ilalim ng punong kahoy at nanalangin na mamatay na lang sana siya. Sinabi niya, "Sobra na po ito, Panginoon. Kunin na lang ninyo ang buhay ko. Wala naman akong ipinagkaiba sa aking mga ninuno." Pagkatapos humiga siya sa ilalim ng punong kahoy at nakatulog. Biglang may anghel na pumalapit sa kanya at sinabi, "Bumangon ka at kumain." Pagdilat niya, may nakita siyang tinapay sa ulunan niya na niluto sa mainit na bato at tubig na nakalagay sa sisidlan. Kumain siya at uminom at nahigang muli. Muling bumalik ang anghel ng Panginoon. Kinalapit si Elias at sinabi, "Bumangon ka at kumain, dahil malayo pa ang iyong lalakbayin." Kaya bumangon si Elias, kumain at uminom. Pinalakas siya ng kanyang kinain, at naglakbay siya sa loob ng 40 araw at 40 gabi, hanggang makarating siya sa Horeb, ang bundok ng Diyos. Pumasok siya sa isang kuweba, at doon natulog kinagabihan. Nakipag-usap ang Panginoon kay Elias. Ngayon, sinabi sa kanya ng Panginoon, "Ano ang ginagawa mo rito, Elias?" Sumagot siya, "O Panginoon, Diyos na makapangyarihan, tapat po akong naglilingkod sa inyo, pero itinakwil ng mga Israelita ang kasunduan nila sa inyo. Winasak nila ang mga altar ninyo, at pinagpapatay ang mga propeta ninyo. Ako na lang po ang natira, at pinagsisikapan din nila akong patayin." Nagsalita ang Panginoon, "Lumabas ka at tumayo sa ibabaw ng bundok sa aking presensya, dahil dadaan ako." Pagkatapos, may dumaan na napakalakas na hangin, na bumitak sa mga bundok at dumurog sa mga bato. Pero wala ang Panginoon sa hangin. Pagkatapos ng hangin, lumindol, pero wala rin ang Panginoon sa lindol. Pagkatapos ng lindol, may apoy na dumating, pero wala pa rin ang Panginoon sa apoy. Pagkatapos ng apoy, may narinig siyang tinig na parang bulong. Nang marinig ito ni Elias, nagtakip siya ng kanyang mukha, gamit ang kanyang balabad. Lumabas siya at tumayo sa bungad ng kuweba. Biglang may tinig na nagsabi sa kanya, "Ano ang ginagawa mo rito, Elias?" Sumagot siya, "O Panginoon, Diyos na makapangyarihan, tapat po akong naglilingkod sa inyo, pero itinakwil ng mga Israelita ang kasunduan nila sa inyo. Winasak nila ang mga altar ninyo, at pinagpapatay ang mga propeta ninyo. Ako na lang po ang natitira, at pinagsisikapan din nila akong patayin." Nagsalita ang Panginoon sa kanya, "Bumalik ka sa iyong dinaanan, at pumunta sa ilang ng Damascus. Pagdating mo roon, pahiran mo ng langis si Hazael, bilang pagkilala na siya na ang hari ng Aram. Pahiran mo rin si Jehu na anak ni Nimsi, bilang hari ng Israel, at si Eliseo na anak ni Shaphat na taga-Abel Mehola, para pumalit sa iyo bilang propeta. Papatayin ni Hazael ang mga sumasamba kay Baal. Ang makakatakas sa kanya ay papatayin ni Jehu, at ang makakatakas kay Jehu ay papatayin ni Eliseo. Pero ililigtas ko ang 7,000 Israelita na hindi lumuhod at humalik sa imahen ni Baal." Ang pagtawag kay Eliseo. Umalis doon si Elias, at nakita niya si Eliseo na anak ni Shaphat, na nag-aararo. May 11 pares na baka sa unahan niya, na gamit ng kanyang mga kasama sa pag-aararo, at gamit naman niya ang 12 pares ng baka. Lumapit si Elias sa kanya. Hinubad ang kanyang balabal at pinasa ito kay Eliseo. Iniwan ni Eliseo ang mga baka at hinabol si Elias. Sinabi ni Eliseo, "Hahalik po muna ako sa aking ama't ina bilang pamamaalam, at saka po ako sasama sa inyo." Sumagot si Elias, "Sige, pero huwag mong kalimutan ang ginawa ko sa iyo." Bumalik si Eliseo, kinuha ang kanyang mga baka at kinatay. Ginawa niyang panggatong sa pagluluto ng karne ng mga baka ang mga kagamitan sa pag-aararo. Pagkaluto, binigyan niya ang kanyang mga kasamang nag-aararo, at kumain silang lahat. At agad siyang sumunod kay Elias para maging lingkod nito. Nilusob ni Ben-Hadad ang Samaria. 22 kabanata.
Ngayon, tinipon ni Haring Ben-Hadad ng Aram ang lahat ng sundalo niya para makipaglaban. Sumama sa kanila ang 32 hari, nakakampi ni Ben-Hadad na may mga kabayo at mga karwahe. At umalis sila para lusubin ang Samaria. Nagsugo si Ben-Hadad ng mga mensahero sa Samaria para iparating ang mensaheng ito kay Haring Ahab ng Israel. Ito ang ipinapasabi ni Ben-Hadad, "Ang iyong mga pilak at ginto ay akin, at ang iyong mga asawa at ang iyong mabubuting anak ay akin din." Sinagot siya ni Haring Ahab ng Israel, "Ayon nga sa sinabi mo, mahal na hari, ako at ang lahat ng akin ay iyo." Muling bumalik ang mga mensahero kay Ahab at sinabi, "Ito ang ipinapasabi ni Ben-Hadad. Sinabi ko na sa iyo na ibigay mo sa akin ang iyong mga pilak, ginto, mga asawa at anak. Pero bukas sa ganito ring oras, papupuntahin ko riyan ang mga opisyal ko para maghalughog sa palasyo mo at sa mga bahay ng iyong mga opisyal. Kukunin nila ang lahat ng itinuturing mong mahalaga." Ipinatawag ng hari ng Israel ang lahat ng tagapamahala ng Israel at sinabi, "Naghahanap talaga ng paraan si Ben-Hadad na wasakin tayo. Pumayag na nga ako nang hilingin niya ang aking mga asawa, mga anak, mga pilak at ginto." Sumagot ang mga tagapamahala at ang mga tao, "Huwag po kayong papayag sa mga hinihiling niya." Kaya sinabihan niya ang mga mensahero ni Ben-Hadad, "Sabihin ninyo sa mahal na hari na ibibigay ko ang kanyang unang kahilingan, pero ang ikalawa ay hindi ko na maibibigay." Nagsiuwi ang mga mensahero, at sinabi kay Ben-Hadad ang sagot ni Ahab. Nagpadala muli si Ben-Hadad ng mensahe kay Ahab, "Lubos sana akong parusahan ng mga Diyos kung hindi ko mawasak ng lubos ang Samaria. Titiyakin kong kahit alikabok ay walang maiiwan na madadakot ang mga sundalo ko." Sumagot ang hari ng Israel, "Sabihan niyo siya na ang sundalong naghahanda pa lang sa pakikipaglaban ay hindi dapat magmayabang, tulad ng sundalong tapos nang makipaglaban." Natanggap ni Ben-Hadad ang sagot ni Ahab habang umiinom siya at ang mga kasama niyang hari roon sa kanilang mga tolda. Agad niyang inutusan ang mga tauhan niya na maghanda sa paglusob sa Samaria. At sinunod nila ito. Tinalo ni Ahab si Ben-Hadad. Samantala, may dumating na isang propeta kay Ahab at sinabi, "Ito ang sinasabi ng Panginoon. Nakita mo ang napakaraming sundalo ni Ben-Hadad, pero ipapatalo ko sila sa iyo sa araw na ito, at malalaman mo na ako ang Panginoon." Nagtanong si Ahab, "Pero sino ang tatalo sa kanila?" Sumagot ang propeta, "Ito ang sinasabi ng Panginoon. Ang mga binatang sundalo na nasa ilalim ng kapangyarihan ng mga gobernador ng mga probinsya ang siyang tatalo sa kanila." Nagtanong si Ahab, "Sino ang unang lulusob?" Sumagot ang propeta, "Kayo." Kaya ipinatawag ni Ahab ang mga binatang sundalo na nasa ilalim ng kapangyarihan ng mga gobernador ng mga probinsya. 232 silang lahat. At tinipon din niya ang iba pang mga Israelita. 7,000 silang lahat. Tanghali nang lumusob sila, habang si Ben-Hadad at ang 32 haring kakampi niya ay naglalasing sa mga tolda nila. Ang unang lumusob ay ang mga binatang sundalo. Ngayon, ang mga espiyang ipinadala ni Ben-Hadad sa Samaria ay nagsabi sa kanya, "May mga sundalo pong papunta rito mula sa Samaria." Sinabi ni Ben-Hadad, "Hulihin niyo sila. Kahit anong pakay nila rito makipaglaban man o makipag-ayos." Ang mga binatang sundalo ang nangunguna sa mga sundalo ng Israel. Ang bawat isa'y pinatay ang kanyang kalaban. Kaya tumakas ang ibang mga sundalo ng Aram, at hinabol sila ng mga Israelita. Pero si Ben-Hadad at ang iba pa niyang mga kasama ay tumakas na nakasakay sa kabayo. Ganoon ang paglusob ni Haring Ahab ng Israel. Marami silang pinatay na Arameo, at pinagkukuha nila ang mga kabayo at mga karwahe ng mga ito. Pagkatapos nito, lumapit ang propeta sa hari ng Israel at sinabi, "Maghanda kayo at magplano ng mabuti, dahil lulusob pong muli ang hari ng Aram sa susunod na taon." Samantala, sinabi ng mga opisyal ng hari ng Aram sa kanya,
Ang Diyos ng mga Israelita ay Diyos ng mga bundok. Iyan ang dahilan ng kanilang pagwawagi. Pero kung makikipaglaban tayo sa kanila sa kapatagan, siguradong matatalo natin sila. Ito ang kailangan ninyong gawin. Alisin ninyo ang 32 hari sa kanilang katungkulan, at ipalit sa kanila ang mga commander. Pagkatapos magtipon kayo ng mga sundalo, mga kabayo, at mga karwahe na kasindami ng mga nawala noon. Makipaglaban tayo sa mga Israelita sa kapatagan, at tiyak na matatalo natin sila. Pumayag si Ben-Hadad, at ginawa niya ito. Nang sumunod na taon, tinipon ni Ben-Hadad ang mga Arameyo, at pumunta sila sa lungsod ng Afek para makipaglaban sa mga Israelita. Nagtipon din ang mga Israelita. Naghanda ng kanilang mga pangangailangan at lumabas para makipaglaban sa mga Arameyo. Nagkampo sila na paharap sa kampo ng mga Arameyo. Pero katulad lang sila ng 2 maliliit na pulutong ng mga kambing kung ikukumpara sa mga Arameyo na nakakalat sa kapatagan. Pumunta ang lingkod ng Diyos sa hari ng Israel at sinabi, "Ito po ang sinasabi ng Panginoon. Inaakala ng mga Arameyo na Diyos ako ng mga bundok at hindi Diyos ng mga lambak. Kaya ipapatalo ko sa iyo ang napakarami nilang sundalo para malaman ninyo na ako ang siyang Panginoon." Nagkampo ang mga Israelita at ang mga Arameyo na magkaharap sa loob ng 7 araw. At naglaban sila ng ika-7 araw. Sa isang araw lang, nakapatay ang mga Israelita ng 100,000 sundalong Arameyo. Ang mga natirang Arameyo ay nagsitaka sa lungsod ng Afek, kung saan ang 27,000 sa kanila ay nabagsakan ng pader ng lungsod. Tumakas din doon si Ben-Hadad at nagtago sa kasulok-sulukang kwarto ng bahay. Sinabi sa kanya ng kanyang mga opisyal, "Narinig po namin na maawain daw ang mga hari ng Israel. Kaya pupunta kami sa hari ng Israel, magsusuot ng sako at magtatali ng lubid sa aming mga ulo. Baka sakaling hindi kanya patayin." Kaya nagsuot sila ng sako at tinalian nila ng lubid ang kanilang ulo. Pagkatapos pumunta sila sa hari ng Israel at sinabi, "Ang inyo pong lingkod na si Ben-Hadad ay humihiling na kung maaari, huwag niyo siyang patayin." Sumagot ang hari, "Buhay pa pala siya. Para ko na siyang kapatid." Itinuring ng mga opisyal ang sagot ng hari na isang palatandaan na may pag-asa sila. Kaya agad naman nilang sinabi na, "Opo, si Ben-Hadad ay para na ninyong kapatid." Sinabi ng hari, "Dalhin ninyo siya sa akin." Pagdating ni Ben-Hadad, pinasakay siya ni Ahab sa kanyang karwahe. Sinabi ni Ben-Hadad kay Ahab, "Isasauli ko sa iyo ang mga lungsod na inagaw ng aking ama sa iyong ama, at maaari kang magpatayo ng mga tindahan sa Damascus, katulad ng ginawa ng aking ama sa Samaria." Tugon ni Ahab, "Sa alok mong ito, pakakawalan kita." Kaya gumawa sila ng kasunduan, at pinaalis siya ni Ahab. Samantala, may isang taong kabilang sa samahan ng mga propeta ang inutusan ng Panginoon para sabihin ito sa kasama niya, "Sige, saktan mo ako." Pero tumanggi ang kasama niya na saktan siya. Kaya sinabi niya sa kanyang kasama, "Dahil hindi mo sinunod ang Panginoon, papatayin ka ng leon pag alis mo rito." Pag alis nga ng kasama niya, nakita siya ng isang leon at pinatay. May nakita namang isang tao ang propeta at sinabi niya, "Saktan mo ako." Kaya sinaktan siya nito at nasugatan siya. Pagkatapos, lumakad ang propeta at tumayo sa daan para hintayin na dumaan ang hari ng Israel. Nagbalat kayo siya sa pamamagitan ng paglalagay ng piring sa mata para hindi makilala. Pagdaan ng hari, sumigaw ang propeta sa kanya, "Mahal na hari, sumama po ako sa labanan." At doon ay may taong nagdala sa akin ng bihag at sinabi, "Bantayan mo ang taong ito. Kapag nakatakas siya, papatayin ka o pagbabayarin ng 35 kilong pilak." Pero naging abala po ako sa ibang mga gawain, kaya nakatakas ang bihag. Sinabi ng hari, "Dapat ka ngang parusahan ayon sa sinabi mo." Tinanggal ng propeta ang piring sa kanyang mga mata, at nakilala siya ng hari ng Israel na isa siyang propeta. Sinabi niya sa hari, "Ito ang sinasabi ng Panginoon,
Dahil sa pinakawalan mo ang taong sinasabi ko na dapat patayin, ikaw ang papatayin bilang kapalit niya, at papatayin din ang iyong mga tauhan bilang kapalit ng kanyang mga tauhan. Umuwing malungkot at galit ang hari ng Israel sa palasyo niya sa Samaria. Ang ubasan ni Nabot. Ika-21 kabanata. May isang taong taga Jezreel na ang pangalan ay Nabot. May taniman siya ng ubas sa Jezreel, sa tabi ng palasyo ni Haring Ahab ng Samaria. Isang araw, sinabi ni Ahab kay Nabot, "Dahil malapit sa palasyo ko ang taniman mo ng ubas, ibigay mo na lang iyan sa akin, para gawin kong taniman ng mga gulay. At bilang kapalit, bibigyan kita ng mas magandang ubasan, o kung gusto mo, babayaran kita sa nararapat na halaga nito." Pero sumagot si Nabot, "Hindi po papayag ang Panginoon na ibigay ko sa inyo ang minana ko sa aking mga ninuno." Umuwi si Ahab na malungkot at galit, dahil sa sagot ni Nabot sa kanya. Nahiga siya paharap sa dingding at ayaw kumain. Pinuntahan siya ni Jezebel na kanyang asawa at tinanong, "Bakit ka ba nalulungkot? Bakit ayaw mong kumain?" Sumagot siya, "Sinabi ko kay Nabot na bibilhin ko ang taniman niya ng ubas, o kung gusto niya ay papalitan ko ito ng mas magandang ubasan." Pero hindi siya pumayag. Sinabi ni Jezebel, "Hindi ba't ikaw ang hari ng Israel? Bumangon ka at kumain. Magpakasaya ka, dahil ibibigay ko sa iyo ang ubasan ni Nabot na taga Jezreel." Kaya sumulat si Jezebel sa pangalan ni Ahab. Tinatakan niya ito ng tatak ng hari, at ipinadala sa mga tagapamahala at sa iba pang mga opisyal ng lungsod, kung saan nakatira si Nabot. Ito ang mensahe ng kanyang sulat. "Tipunin ninyo ang mga mamamayan para mag-ayuno, at paupuin ninyo si Nabot sa unahan ng mga tao. Pagkatapos paupuin ninyo sa harapan niya ang dalawang masamang tao, para paratangan siya na isinumpa niya ang Diyos at ang hari. Pagkatapos dalhin ninyo siya sa labas ng lungsod at batuhin, hanggang mamatay." Ginawa ng mga tagapamahala at ng iba pang mga opisyal ang sinabi sa kanila ni Jezebel sa sulat. Tinipon nga nila ang mga mamamayan para mag-ayuno, at pinaupo nila si Nabot sa unahan ng mga ito. Pagkatapos, may dumating na dalawang masamang tao. Umupo sa harapan ni Nabot, at pinaratangan nila ito sa harapan ng mga tao. Sinabi nila, "Isinumpa ni Nabot ang Diyos at ang hari." Kaya dinala nila si Nabot sa labas ng lungsod, at binato, hanggang mamatay. Pagkatapos, sumulat sila kay Jezebel, na binato nila si Nabot at patay na ito. Nang malaman ni Jezebel, na patay na si Nabot, sinabi niya kay Ahab, "Patay na si Nabot, kaya lumakad ka at angkinin mo ang taniman niya ng ubas, na itinanggi niyang ibenta sa iyo." Pagkarinig ni Ahab na patay na si Nabot, umalis siya agad para angkinin ang ubasan ni Nabot. Sinabi ng Panginoon kay Elias na taga Tisbe, "Humayok at puntahan si Haring Ahab ng Israel, na nakatira sa Samaria. Naroon siya sa ubasan ni Nabot, dahil gusto niya itong angkinin. Sabihin mo ito sa kanya, pagkatapos mong pumatay ng tao, kukunin mo pa pati ang kanyang lupa, dahil sa iyong ginawa. Hihimurin ng mga aso ang dugo mo sa labas ng lungsod, tulad ng paghimod nila roon sa dugo ni Nabot." Pagkakita ni Ahab kay Elias, sinabi niya, "Natagpuan din ako ng kaaway ko." Sumagot si Elias, "Oo, pumunta ako sa iyo dahil ipinagbili mo ang iyong sarili sa paggawa ng masama sa paningin ng Panginoon. Kaya ito ang sinasabi ng Panginoon sa iyo, padadalhan kita ng kapahamakan. Papatayin ko ang lahat ng iyong angkan na lalaki, alipin man o hindi. Lilipulin ko ang pamilya mo katulad ng ginawa ko sa pamilya ni Jeroboam, na anak ni Nebat, at sa pamilya ni Baasya na anak ni Ahiya. Dahil ginalit mo ako, at ikaw ang naging dahilan ng pagkakasala ng mga Israelita." At tungkol naman kay Jezebel, sinabi ng Panginoon, "Nakakainin siya ng mga aso sa pader ng Jezreel. Ang mga kabilang sa pamilya mo na mamamatay sa lungsod ay kakainin ng mga aso, at ang mamamatay sa bukid ay kakainin ng mga ibon."
Wala ng ibang taong ipinagbili ang sarili sa paggawa ng masama sa paningin ng Panginoon, katulad ng ginawa ni Ahab, dahil sinulsulan siya ni Jezebel na kanyang asawa. Gumawa siya ng masasamang bagay sa pamamagitan ng pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, katulad ng ginawa ng mga Amoreyo na pinalayas ng Panginoon sa mga Israelita. Pagkarinig ni Ahab sa sinabi ni Elias, sinira niya ang kanyang damit at nagsuot ng sako, kahit sa pagtulog. Nag-ayuno siya at malungkot na nagpalakad-lakad. Sinabi ng Panginoon kay Elias na taga-Tisbe, nakita mo ba kung papaano nagpakumbaba si Ahab ng kanyang sarili sa aking harapan? Dahil sa pagpapakumbaba niya, hindi ko na ipapadala ang kapahamakan sa panahon niya, kundi ipapadala ko ito sa pamilya ng kanyang anak kapag naghari na ito. Pinaghanda ni Mikaya si Ahab. 22 kabanata. Sa loob ng 3 taon, walang nangyaring labanan sa pagitan ng Aram at ng Israel. At ng 3 taon, nakipagkita si Haring Jehoshaphat ng Huda kay Ahab na hari ng Israel. Sinabi ni Ahab sa kanyang mga opisyal, alam ninyo na atin ang Ramot Gilead. Pero bakit hindi tayo gumagawa ng paraan para mabawi natin ito sa hari ng Aram? Kaya tinanong ni Ahab si Jehoshaphat, sasama ka ba sa amin sa pakikipaglaban sa Ramot Gilead? Sumagot si Jehoshaphat kay Ahab, handa akong sumama sa iyo, at handa akong ipagamit sa iyo ang mga sundalo't mga kabayo ko. Pero tanungin muna natin ang Panginoon kung ano ang masasabi niya. Kaya ipinatawag ni Ahab ang mga propeta. 400 silang lahat at tinanong, pupunta ba kami sa Ramot Gilead o hindi? Sumagot sila, sige, lumakad kayo, dahil pagtatagumpayin kayo ng Panginoon. Pero nagtanong si Jehoshaphat, wala na bang iba pang propeta ng Panginoon dito na mapagtatanungan natin? Sumagot si Ahab kay Jehoshaphat, may isa pang maaari nating mapagtanungan, si Mikaya na anak ni Imla, pero napupuot ako sa kanya, dahil wala siyang magandang propesiya tungkol sa akin kundi puro kasamaan. Sumagot si Jehoshaphat, hindi ka dapat magsalita ng ganyan. Kaya ipinatawag ni Ahab ang isa sa kanyang mga opisyal at sinabi, dalhin niyo agad dito si Mikaya na anak ni Imla. Ngayon, sina Haring Ahab ng Israel at Haring Jehoshaphat ng Huda, na nakasuot ng kanilang damit panghari, ay nakaupo sa kanilang trono sa harapan ng giikan na nasa bandang pintuan ng bayan ng Samaria. At nakikinig sila sa sinasabi ng mga propeta. Si Zedekiah na isa sa mga propeta na anak ni Kenaana, ay gumawa ng mga sungay na bakad. Sinabi niya, ito ang sinasabi ng Panginoon kay Haring Ahab, sa pamamagitan ng mga sungay na ito, lilipulin mo, Haring Ahab, ang mga Arameyo hanggang sa maubos sila. Ganito rin ang sinabi ng lahat ng propeta. Sinabi nila, Haring Ahab, lusubin niyo ang Ramot Gilead at magtatagumpay kayo, dahil ibibigay ito sa inyo ng Panginoon. Samantala, ang mga inutusan sa pagkuha kay Mikaya ay nagsabi sa kanya, ang lahat ng propeta ay pare-parehong nagsasabing magtatagumpay ang hari, kaya ganoon din ang sabihin mo. Pero sinabi ni Mikaya, nanunumpa ako sa buhay na Panginoon, nasasabihin ko lang ang ipinapasabi niya sa akin. Pagdating ni Mikaya kay Haring Ahab, nagtanong ang hari sa kanya, Mikaya, lulusubin ba namin ang Ramot Gilead o hindi? Sumagot si Mikaya, lusubin ninyo, at magtatagumpay kayo, dahil ipapatalo ito ng Panginoon sa inyo. Pero sinabi ng hari kay Mikaya, ilang beses ba kitang panunumpain na sabihin mo sa akin ang totoo sa pangalan ng Panginoon? Kaya sinabi ni Mikaya, nakita ko sa pangitain na nakakalat ang mga Israelita sa mga kabundukan, gaya ng mga tupa na walang nagbabantay. At nagsabi ang Panginoon, ang mga taong ito'y wala ng pinuno, matiwasay niyo silang pauwiin. Sinabi ni Haring Ahab kay Jehoshaphat, hindi ba sinabihan na kitang wala siyang magandang propesiya tungkol sa akin, kundi puro kasamaan lang? Sinabi pa ni Mikaya, pakinggan mo ang mensahe ng Panginoon.
Nakita ko ang Panginoon na nakaupo sa kanyang trono, at may mga makalangit na nilalang na nakatayo sa kanyang kaliwa at kanan. At sinabi ng Panginoon, sino ang hihikayat kay Ahab para lusubin ang Ramot Gilead upang mamatay siya roon? Iba-iba ang sagot ng mga makalangit na nilalang. At may espiritu na lumapit sa Panginoon at nagsabi, ako ang hihikayat sa kanya. Nagtanong ang Panginoon, sa papaanong paraan? Sumagot siya, pupunta ako at pagsasalitain ko ng kasinungalingan ang mga propeta ni Ahab. Sinabi ng Panginoon, lumakad ka at gawin mo ito. Magtatagumpay ka sa paghihikayat sa kanya. At sinabi ni Mikaya, at ngayon pinadalhan ng Panginoon ang iyong mga propeta ng espiritu na nagpasabi sa kanila ng kasinungalingan. Itinakda ng Panginoon na matalo ka. Lumapit si Zedekiah kay Mikaya at sinampal ito. Sinabi ni Zedekiah, paano mong nasabi na ang espiritu ng Panginoon ay umalis sa akin at nakipag-usap sa iyo? Sumagot si Mikaya, malalaman niyo ito sa araw na matalo kayo sa labanan at magtago sa kaloob-loobang kwarto ng bahay. Nag-utos agad si Haring Ahab, dakpin niyo si Mikaya at dalhin pabalik kay Amon na pinuno ng lungsod at kay Joash na aking anak. At sabihin niyo sa kanila na nag-utos ako na ikulong ang taong ito. Tinapay at tubig lang ang ibigay sa kanya hanggang sa makabalik akong ligtas mula sa labanan. Sinabi ni Mikaya, kung makakabalik kayo ng ligtas, ang ibig sabihin hindi nagsalita ang Panginoon sa pamamagitan ko. At sinabi ni Mikaya sa lahat ng tao roon, tandaan niyo ang sinabi ko. Namatay si Ahab. Kaya lumusob sa Ramot Gilead si Ahab na hari ng Israel at si Haring Jehoshaphat ng Huda. Sinabi ni Ahab kay Jehoshaphat, sa panahon ng labanan, hindi ako magpapakilala na ako ang hari, pero ikaw magsuot ka ng iyong damit panghari. Kaya nagkunwari ang hari ng Israel at nakipaglaban sila. Samantala, nag-utos ang hari ng Aram sa 32 commander ng kanyang mga mangangarwahe, huwag ninyong lusubin ang kahit sino, kundi ang hari lang ng Israel. Pagkakita ng mga commander ng mga mangangarwahe kay Jehoshaphat, inisip nila na siya ang hari ng Israel. Kaya nilusob nila ito. Pero nang sumigaw si Jehoshaphat, nalaman ng mga commander ng mga mangangarwahe na hindi pala siya ang hari ng Israel. Kaya huminto sila sa paghabol sa kanya. Pero habang pinapana ng isang sundalong Arameo ang mga sundalo ng Israel, natamaan niya ang hari ng Israel sa pagitan ng kanyang panangga sa dibdib. Sinabi ni Haring Ahab sa nagdadala ng kanyang karwahe, ilayo mo ako sa labanan, dahil nasugatan ako. Matindi ang labanan ng araw na iyon, at ang hari ng Israel ay nakasandal na lang sa kanyang karwahe na nakaharap sa mga Arameo. Dumaloy ang dugo niya sa karwahe, at namatay siya kinahapunan. Nang papalubog na ang araw, may sumigaw sa mga sundalo ng Israel, ang bawat isa ay magsiuwi na sa kani-kanilang lugar. Nang mamatay ang hari ng Israel, dinala ang kanyang bangkay sa Samaria, at doon inilibing. Hinugasan nila ang karwahe sa paliguan sa Samaria, kung saan naliligo ang mga babaeng bayaran, at ang dugo niya ay dinilaan ng mga aso. Nangyari ito ayon sa sinabi ng Panginoon. Ang iba pang salaysay tungkol sa paghahari ni Ahab, at ang lahat ng ginawa niya, pati ang pagpapatayo niya ng magandang palasyo, at pagpapatibay ng mga lungsod, ay nakasulat sa aklat ng kasaysayan ng mga hari ng Israel. Nang mamatay si Ahab, ang anak niyang si Ahaziah ang pumalit sa kanya bilang hari. Ang paghahari ni Jehoshaphat sa Huda. Naging hari ng Huda si Jehoshaphat na anak ni Asa, noong ika-4 na taon ng paghahari ni Ahab sa Israel. Si Jehoshaphat ay 35 taong gulang nang maging hari. Sa Jerusalem siya tumira, at naghari siya sa loob ng 25 taon. Ang ina niya ay si Azuba, na anak ni Silhi. Sinunod niya ang pamumuhay ng ama niyang si Asa. Matuwid ang ginawa niya sa paningin ng Panginoon, pero hindi niya winasak ang mga sambahan sa matataas na lugar.
Kaya ang mga tao ay patuloy na nag-aalay at nagsusunog ng mga insenso roon. May magandang relasyon din si Jehoshaphat sa hari ng Israel. Ang iba pang salaysay tungkol sa paghahari ni Jehoshaphat at ang mga pagtatagumpay sa labanan ay nakasulat sa aklat ng kasaysayan ng mga hari ng Huda. Pinalayas niya ang mga lalaking nagbebenta ng aliw sa mga sambahan sa matataas na lugar na hindi umalis noong panahon ng ama niyang si Asa. Nang panahong iyon ay walang hari sa Edom. Pinamamahalaan lang ito ng isang pinuno na pinili ni Jehoshaphat. May ipinagawa si Jehoshaphat na mga barko na pangkalakal na naglalayag sa Ophir para kumuha ng ginto. Pero hindi nakapaglayag ang mga ito dahil nasira pagdating sa Ezyon-Geber. Nang panahong iyon, sinabi ni Ahaziah na anak ni Ahab kay Jehoshaphat, "Pasamahin mo ang aking mga tauhan sa iyong mga tauhan sa kanilang paglalayag." Pero hindi pumayag si Jehoshaphat. Nang mamatay si Jehoshaphat, inilibing siya sa libingan ng mga ninuno niya sa lungsod ni David. Ang anak niyang si Jehoram ang pumalit sa kanya bilang hari. Ang paghahari ni Ahaziah sa Israel. Naging hari ng Israel si Ahaziah na anak ni Ahab noong 17 taon ng paghahari ni Jehoshaphat sa Huda. Sa Samaria tumira si Ahaziah at naghari siya sa loob ng 2 taon. Masama ang ginawa niya sa paningin ng Panginoon dahil sumunod siya sa kanyang ama't ina at kay Jeroboam na anak ni Nebat na siyang naging dahilan ng pagkakasala ng mga Israelita. Sumamba siya at naglingkod kay Baal. Katulad ng ginawa ng kanyang ama, ginalit din niya ang Panginoon, ang Diyos ng Israel. Mga minamahal kong mananampalataya, kabutihan at biyaya ng Panginoon ang sumainyo, gabay at patnubay ng may kapal, ay tumahan sa inyong buhay, maging huwaran at tularan, nawa kayo sa pakikinig sa banal na aklat.